Classmate ko, Dr. Giselle Herbacio, long time no see. Sabay kami nag-cardiology training sa PGH. Matagal na. Pero si Dr. Giselle, expert niya, cardiologist na, nag-aral pa siya ng electrophysiology. Diba? Ibig sabihin yung kuryente ng puso. So, Dr. Giselle, kamusta sa mga natin? Nakikinig? Hello po ulit. Good morning. Sinabi ko nga, intermed to, ang med school niya hindi 10 years. Kung mga genius, 7 years lang. Paano mo ginawa yun? No? Pre-med mo, 2 years lang. 2 years yung pre-med. Pero hindi to para sa genius, para sa nerd to. Para sa nerd. Sa mga aral ng aral. Oo, pag siya ang guest, nakita mo kanina nga, ang dami nanonood. Anyway, kahit gaano kalalim ang tanong nyo sa puso, kaya niya sagutin. Siya rin taga-lecture here and abroad. So, heart failure. Maraming mahina ang puso, lumalaki ang puso, nasasabihan na makapal ang puso by X-ray, by ECG. Ano ba tong malaking puso? Well, heart failure, parang nakakatakot pakinggan, no? Pero sa tingin ko, dapat talaga seryosohin. Kasi ang ibig sabihin lang naman ng heart failure, hindi na natutugunan ng puso yung pangangailangan ng katawan. And ang pinaka-common po na sintomas is hinihingal o hinahapo yung pasyente. Paano hapo? Like ako, pag aging na, syempre mas hapo ka na than before. How do you know yung heart failure na hapo at yung hapo mainit, mataba lang o nagkakaedad? Siguro, ang pinakamadali is i-compare mo sa dati mong nagagawa. Kung hindi mo na nagagawa yung dati mong kayang gawin or mas hirap kang gawin yung dating kaya mong gawin, isang warning symptom na yon. Heart failure is malakas din kabog ba? Nararamdaman mo ba yun na mahina yung tibok? Meron kasi minsan nagko-comment, parang mahina tibok ng puso ko. Meron bang gano'n? Iba-iba yung pag-describe ng mga pasyente Pero ang pinaka-common na description is hinahapo. Parang madaling mapagod, tas hinihingal. Pero meron rin ibang gano'n yung description na parang kulang yung hangin, o kaya parang mabagal yung tibok. Minsan ganun yung pagkakadescribe. Or nauupos na kandila. Correct. May ganun sila sinasabi. Correct. Lagi. Kasi pag sobrang hina ng puso, bumabagsak yung blood pressure So talagang kulang na kulang yung daloy ng dugo sa buong katawan. So usually hindi na sila high blood? Nalo-low blood sila? Oo, pagka mahinang-mahina, low blood na. Nalo-low blood na? Oo, yung high blood, hindi yun usually nakikita. Marami tayo nakikitang patients na nasasabihan may cardiomegaly sa ECG o sa X-ray, pero pagtingin naman natin, wala. Marami nagwo-worry, nasabihan daw sila malaki puso ng primary doctor. I think tama ka doon, Batch. Kasi yung cardiomegaly sa X-ray, napaka-common po niya na finding. Pero pag pina-2D echo po natin, which is yung ultrasound ng puso, hindi naman. So, huwag ka agad matakot pag nakita to sa X-ray. Pero of course, kailangan ipa-check. Bakit nila binabasa madalas cardiomegaly mo? Because, kasi yung X-ray parang 2D, two-dimensional image lang siya. So, depende sa paghinga. Yung paghinga mo habang ginawa yung X-ray, depende sa shape ng katawan, sa shape ng ribs, pwedeng magkamali. So, wag matakot pag sinabi malaki ang puso sa X-ray. Yung AA, atherosclerotic aorta, matatakot na ba sila? Hindi. Barado na ba yung artery? Hindi. Yung aorta po kasi yun yung malaking ugat na galing sa puso. Lahat naman tayo talagang habang umiidad, nagkakaroon ng deposit ng calcium. So, kunyari, nagkaroon ng deposition ng cholesterol dun sa aorta, at dumikit dun yung calcium, makikita na po yun sa X-ray. Pero hindi po yun nangangahulugan na barado na. By 55, 60, parang meron na. No? Oo. Maraming okay naman na pasyente na may gano'n na reading. Pag sa ECG, siya yung expert sa ECG, tsaka sa mga pacemaker. Pag sa ECG, nasabihan, lumalaki ang puso. Ilang percent tama? I think pag mas mahigit ka sa 40 years old, tapos nakita sa ECG na malaki yung puso, mas accurate yon kumpara sa X-ray. Ibig sabihin, kasi ang mini-measure sa ECG is yung laki ng yung mga waveform doon. Lumalaki yon pag malaki yung puso.
Pero just the same, kailangan pa rin pong ma-2D echo para ma-confirm. So 2D echo pinakamaganda. Yes, yun yung parang widely available na pwede na rin natin sabihin na gold standard Okay. ng heart enlargement. So pag humihina yung puso, pati ba yung heartbeat usually bumibilis o bumabagal? Sa una, bibilis kasi babawi eh. Parang yun yung paraan ng puso na makahabol sa kahinaan ng puso. So, bibilis yung tibok ng puso. Pero syempre, pag towards the end, pag medyo agaw buhay na, yun, pabagal na yun. Ano yung mga risk factors? Bakit ba humihina ang puso? Siguro enumerate natin yung mga bad habits ng kababayan natin. Yes. So, meron tinatawag na coronary artery risk factors. Kasi yung coronary arteries, yun po yung ugat ng puso na nagsusupply ng dugo sa puso. Ano yung mga factors na pwedeng mag-promote na magbara to? Well, of course, first of all, edad, no? Habang umiidad tayo, lumalaki yung chance ng magbara. Pero other than that, kung meron po kayong high blood, diabetes, high cholesterol, very important po yung paninigarilyo. Paninigarilyo, isa yan sa biggest risk factor. Tsaka diabetes, no? Pag meron ka isa o dalawa sa mga to, tumataas yung tsansa. And then family history, minsan tumatakbo siya sa ilang pamilya. Sa cholesterol, gaano kasama, gaano kataas, or not so? Well, sa tingin ko yung sa cholesterol, depende po yun sa sitwasyon ninyo. Kunyari, dati ka nang nagka-heart attack, or dati nang may bara, yung LDL, yun po yung bad cholesterol. Makikita po sa lipid profile yung LDL. So, doon sa dating guideline, dapat less than 100 pag meron ka ng dating sakit sa puso. Pero kunyari, relatively healthier ka pa, wala ka pang dating sakit sa puso, 130 po yung ginagamit na cut-off. And yung cut-off po na kailangan magamot na is LDL na 170 pataas. Okay. Maraming anemic very high ang anemia sa Pilipino, Giselle. I think 40% sa... So, ano contribution ng anemia sa palpitation, heart failure, meron ba? Yung anemia sa tingin ko, unang-una marker siya na meron kang chronic na sakit, no? So, yung mga taong anemic, hindi naman necessarily sa puso lang, pwedeng may problem sa bato, pwedeng may problem sa atay. On the other hand, kunyari, meron ka ng sakit sa puso at anemic ka, dumodoble ang trabaho ng puso kasi yung nagpapapula po sa dugo, which is yung hemoglobin, yun yung nagdadala ng oxygen sa tissue sa katawan. So, pag kulang yung nagdadala ng tissue sa katawan, syempre, doble po ang trabaho ng puso. Naka-ferrous sulfate lang daw siya. Okay lang yun. Walang, Sa ano bang mga tingin ko, vitamins? And, hindi, yung anemia, kailangan siniseryoso po yan. Kailangan alamin bakit po kayo anemic. Unang-una, pwede pong examinin yung dumi. Minsan, dahil sa sobrang stress natin, di natin alam, nagkakaroon na pala tayo ng stress, gastritis, kung saan pwedeng may nagdudugo dun sa sikmura, pumupunta sa dumi, kaya nagiging anemic. Isa pang common, iron deficiency. Sa tingin ko, masyadong ma-carbs kasi yung diet na natin, mga Filipino. Kulang sa fish, kulang sa meat, sa healthy meat, and kulang sa yero. Kaya marami pong may iron deficiency, anemia. Tapos isa pa, yung mga parasites, di ba? Kunyari, nagkakaroon ng bulate sa mga bata, pwede po yun makadagdag sa anemia. And then meron pong tinatawag na anemia of chronic illness. Yun na yung, halimbawa, may chronic kidney disease ka, pwedeng may anemia, or may heart failure ka, pwedeng may anemia. Sinabi ko sa'yo, expert di ba? Parang computer, naka-algorithm. Giselle, pag physical exam, sinusulat ko yung mga questions nila habang dumadaan. Sa physical exam, meron ka na ba makikita na heart failure siya? Maputla, mahina pulse, meron ba? Yes. Something? Usually makikita mo parang maputla, mabilis yung paghinga, tapos matataba yung mga ugat dito sa lieg. Ibig sabihin nun, parang mataas yung pressure sa lungs pagka mataba yung ugat sa lieg. Ano to? JVP? Oo, parang ano yan Jugular venous pressure? Parang barometer yan ng lungs So pag makikita ba nila yun? Pag grabe, yung mga severe heart failure talagang nakalabas yung ano. So pag nakita niyo yung ugat niyo na nakaabot hanggang dito, ilan ano na pressure nun? Mataas na yun? Oo, more than 10 na yun. Oo. So
sign yun ng heart yan sa failure. mga cardiologists na nag-aaral, JBP. Pag nakahiga, labasan talaga. So yun talaga yun. Nakalimutan mo na nga yun. Barometer yun. Yun po ang built-in barometer. So hinihiga natin 45 degrees, diba? Binibilang pag mataas. Mas kita dito. Actually, sa kamay, kita rin ba? Hindi, no? Ay, hindi. Hindi masyado. Malayo na masyado. Malayo na masyado. Sa pulse, makakaba mo Yes, ba ang... sa pulse. Ano ang pulsong... Di ba sa Chinese medicine, pulse lang Oo, na sila? sa pulse, pag may heart failure, mahina. Mahina and mabilis yung pulso. Mahina. Ano ba normal pulse dapat? Anong, 60... Hindi, yung wave niya. Yung wave. Parang ganito ba yung wave? Ganyan. Depende kung saan mo kunin. Pero usually, pag yung arterial pulse, isang wave yung nakakapa. Pag medyo mababa yung wave mo, mababa yung akyat, medyo heart failure na yun. Isang possibility yun. Or doble. Di ba? Meron din doble. Mga bifid, bispid. Okay. Pagdating sa ECG, may nagtatanong incomplete right bundle branch. Block daw siya, left bundle branch. Ano bang mga normal at hindi normal na... Well, dapat walang bundle branch block, no? Pag may bundle branch block, hindi na po yun normal. But that being said, minsan, nasasobrahan rin yun sa pagbasa ng ganon. Hindi naman necessarily tama po yung lalabas na So, maraming interpretation. reading din na medyo questionable. False positive, Ayaw naman natin sabihin, pero mga ilang percent ang nakikita mo? Hindi naman marami, pero yung right bundle branch block, madalas ma-read. medyo, madalas ma-read siya. Gaano kahaba yung QRS dapat para lumampas talaga? Ang normal QRS kasi is 0.08 to 0.1 second. So, 0.12. Lampas 0.12. Malalim na yun. 3 small squares dapat. So, wag na lang babasahan. Pag hindi naman ganun kalapad yung ECG, wag pansinin. Wag rin mag-over-interpret. Doon sa mga nagbabasa po ng ECG, wag rin naman mag-over-interpret. Kasi nadadagdagan po yung anxiety ng pasyente natin. Yung mga sinus arrhythmia, yung mga... Normal lang yon. Yung nababasahan po ng sinus arrhythmia, wag po kayo mag-alala. Normal variant po yon. Maraming NSST, non-specific, panic na sila sa kanila, non-specific. Heart, barado na, mamatay Well, na. yung non-specific, ang ibig lang sabihin po, yung doktor na tumitingin, dapat i-correlate niya yung ECG dun sa overall picture ng pasyente, dun sa history, sa physical exam, at sa ibang lab results. Siya daw may heart failure siya, 41 years old. Meron na bang ganun kabata nagkaka-heart failure? Unfortunately, yes. From what? Even nga sa pediatric. Well, itong mga young people na may heart failure, anong sa tingin cause? ko ngayon, especially sa lalaki, dumadami yung may coronary artery disease. Makakarinig ka na bata pa lang na lalaki, inatake na sa puso, na angioplasty na. Gano'ng kabata? 30s. 30s? Yes, Anong 30s. Pwedeng familial, pwedeng lifestyle, smoking. Maraming smokers, tsaka diabetics. Food? Wala? Well, definitely food. May nagko-comment nga ng mga foreign guest speakers natin. Napansin nila ang dami na daw matatabang Filipino. Na pag tayo-tayo lang, parang hindi natin napapansin, pero maaaring totoo na dumadami yung obesity, yung katabaan. Vaping? Wala pang pag-aaral? May konting pag-aaral na. May konti na pag-aaral sa heart. Sa heart. In fact, may isang na-publish na case report po galing sa PGH na sa inyo rin. Sa vaping, inatake yung isang batang lalaki sa puso. So, ingat din. Opo. At saka ang isang dangerous sa vaping, very highly addictive po siya. Kasi yung concentration is parang hindi ko maalala yung exact figure kung 10 times more potent than cigarette sa addictive potential. So pag sa heart failure, yan na nakita natin sa 2D echo, mahina na yung puso. Ano muna ang medical na gamutan na binibigay mong gamot? Ano bawal, ano pwede, at mamaya nga may gagawin ka nga, pacemaker. Bago yung ginagawa ni Dr. Giselle. Pacemaker for heart failure. Ilan lang kayo gumagawa niyan dito? Well, a handful pa lang yung gumagawa. Wala pang 5?
Ay, hindi naman. More na. 50 na po ang electrophysiologist sa Pilipinas. So, 50 lang kayo sa buong Pilipinas. Kaming mga cardiologists na 2,000. Yung sa heart failure, ang cornerstone po sa lifestyle, bawal po yung maalat. Bawal Gaano maalat. kaalat? No salt added. Ibig sabihin, wag na kayo magpatis, wag na kayo magtoyo. Yung timpla po ng luto ay dapat matabang. Yung dami ng iniinom na Tubig. total fluids, tubig sa baw lahat na 1.5 to 2 liters. Tsaka bawal po magpagod kasi lalong nakaka-aggravate. Pero I think yung pinaka-importante is tingnan kung meron reversible cause. Ano yung mga possible reversible causes? Number 1, kung may bara, no? Pwedeng ayusin yung bara. For example, kung grabe talaga yung bara sa ugat ng puso, meron pong mga procedure para pwedeng buksan po yung bara. Second na pwedeng makahina ng puso, yung pamamaga ng puso. At marami tayong nakita nung COVID. Ano pamamaga? Myocarditis. Yung myocarditis. Common na myocarditis? Ngayon medyo dumadami siya because Medyo- sa viral infection. From COVID From and COVID whatever. and other viruses, pwedeng humina yung puso. Di ba dati chamba lang yung magka-viral myocarditis? Parang minalas yung virus, yung muscle lang tinama, hindi yung ugat. Correct. Ngayon marami kayo nakikita, yun ang cause. Oo. Although, syempre, kami kasi sa PGH Referral Center po kami. So, hindi naman necessarily ito yung nakikita talaga sa Wala community. tayong magagawa dun sa viral myocarditis. Hindi. Ang good news naman sa viral myocarditis, yung karamihan naman nagre-reverse after 6 months. Pero meron rin nagpo-persist, meaning even after 6 months nakalipas, mahina pa rin yung puso. Mitral valve prolapse anterior. Depende po, kung mitral valve prolapse, depende po kung may kaakibat na mitral regurgitation. Pag wala, then I think okay pa, pwedeng i-observe. Pero kung may severe mitral regurgitation, kailangan pong maayos yung valve. Kasi kung hindi, hihina at magka-heart failure. Marami sa kanila may murmur eh. May mild, TR, AS. Basta mild, okay lang. Basta mild in general, okay lang, except pag rheumatic. Yung rheumatic fever po, isa po yan sa more common etiologies o cause, sanhi ng heart dysfunction sa Pilipinas. In fact, parang nagkaroon nga ng, parang endemic sa atin. Galing po yun sa sore throat. Pag madalas magka-sore throat pag bata, pwedeng nagkakaroon ng immune reaction yung katawan na nasisira yung heart valve. So, pag eventually nasira yung heart valve, naninikip po, meron kayong maririnig mitral stenosis, aortic stenosis. Potentially delikado yon kasi roughly in mga 10 years, magiging moderate to severe siya. Bakit nga dumadami ang RHD? Ano gagawin Yung nila? sore throat. Prevention. Actually, Sore throat, kasama na po magamoxicillin. kasama na po sa universal healthcare yung treatment ng rheumatic fever, which is monthly injections ng penicillin. Pwede rin daily oral intake ng penicillin para to prevent. Pero ang pinaka, I think, factor na is kasi pagka, let's say marami kayong kasamang bata sa bahay, and then pasa-pasa yung streptococcus infection causing sore throat, yun na po yung nagiging setting na nagkakaroon ng possible rheumatic fever. So, pag mahirap nga, syempre. kaya nga hindi, pero kaya nga maganda na nasama siya talaga sa universal healthcare kasi it's really a public health concern. Delikado daw ba yung may right bundle branch plaque? Depende po. Pagka walang sintomas, pwede pong ino-observe lang. However, kung may kasamang very slow heartbeat, yon pwedeng delikado yon. O kaya kung nawawala ng malay, yon pwedeng delikado yon. Pero karamihan po ng right bundle branch block ay pwedeng i-observe. So, mas safe yung right bundle branch block. Mas ayaw natin yung left. Oo, mas delikado yung left bundle branch block kasi yung left ventricle, yung kaliwang bahagi ng puso, ay yung mas importanteng bahagi ng puso. Kaya pag nagkaroon na ng left bundle branch block, mas seryoso po ang implication noon. Okay. May nagsabi ang gamot niya sa heart failure, carvedilol, losartan, spironolactone. Meron po Para tayong... saan yun? Tama ba lahat yun? Opo.
meron tayong mga sinusunod na clinical practice guidelines. And even tayo sa Philippines, meron na po tayong DOH-led and kasama rin po yung Philippine Heart Center and Philippine General Hospital sa pag-develop ng heart failure guidelines. Nasa internet na po siya. It's for general physicians practicing in the community. So doon naka-enumerate lahat ng mga proven na gamot. Kasama na doon ang yung Entresto po. Yung Entresto medyo may kamahalan. Ito yung sa mga pinakabago. sa mga government hospitals, ano Entresto? meron siyang cheaper equivalent, parang generic, Vimada yung pangalan. Yung Entresto po ay isang gamot na parang ina-unload niya yung puso. Pero higit doon, nakita sa malalaking pag-aaral, pinapahaba niya yung buhay ng taong may heart failure. So, under anong class? ARNI. Ito yung generic. Angiotensin receptor, neprilysin inhibitor. Ang Bago generic siya. niya is valsartan, ano nga yun? And something else. Valsartan, nakalimutan ko yung Basta ang brand niya ito, Entresto. So, bago to, hindi siya losartan, hindi siya Mas magaling siya sa enalapril. Mas magaling din sa losartan. Mas magaling sa losartan. Bagong-bago. Bago, mga 5 years ago. So, yun na binibigay ngayon ng mga cardio. Yun ang nasa guideline. Maganda ng pag-aaral. Very, very. Parang in fact, ang tingin sa kanya, para siyang wonder drug of heart failure. Kaya lang medyo mahal. Kaya yung magpapatingin po sa mga DOH hospital, meron pong Vimada. Yun po ang parang half Mas the mura. price lang. Half the price lang. Vimada. Vymada. Kita nyo, ang galing ng expert natin. Mas Vimada. marami kaysa sa akin. Vimada. Vimada, Entresto. Ito yung mga bago. Yan yung, Bukod sa Pero, mga carvedilol, correct. Lasix, Yung dati na carvedilol, mga luma, may bago pa ngayon. aldactone, yung spironolactone, proven rin yun. Tapos meron na rin yung empagliflozin or Jardiance na ginagamit rin po. Part rin po siya ng management ng heart failure. Ano nga ulit yun? Dati siyang medicine for diabetes, empagliflozin. Ang mechanism of action niya, iihi mo yung asukal, sasama yung tubig. So parang diuretic siya. Pero ang benefit, niya? empagliflozin. Empagliflozin. So parang pang diabetes siya, pero pwede na siya pang heart failure. Yes. Ano pa yung final question? Ano yung danger sa heart failure? Minsan nakikita ko, umu-okay sila, lumalakas, tapos ginaganahan yung pasyente, bigla-bigla na lang may ginawa na heart attack. Di ba laging ganon? Yeah. Parang gumanday pakiramdam sa gamot, hininto o bumalik sa dati, tapos biglang... Kasi, Willie, yung puso parang very adaptable eh. Meron siyang tinatawag na compensation. Kaya niya mag-adapt ng mag-adapt. Pero pag naubos yung compensation na yon, pwedeng bigla ka na lang mamatay. Pwedeng parang pump failure. Kumbaga, hindi na kaya ng bomba ng puso na bumomba further. Titigil siya. Or pwedeng mag-develop ng other serious complications like arrhythmia. Arrhythmia means parang irregular or very, very fast heartbeat, and that will lead to sudden cardiac death. Magko-collapse ka rin nun and matutuluyan pag hindi naagapan. So, paano mo malalaman yung puso mo nagko-compensate na lang pala? At parang nasa last stage na siya nagko-compensate, pero hirap na pala siya. How would you know? Hindi, kaya nga pag una pa lang nagkaroon ng sintomas na hinihingal, hinahapo, medyo hindi mo na nagagawa yung dati mong activities, kailangan maagapan. And even before magka-symptoms, dapat actually tayo lahat may annual check-up. Kasi may mga ibang may mga ibang kondisyon na by the time magka-sintomas, late na. So yun yung importance naman na health, ang tawag namin is health-seeking behavior. Kailangan ikaw mismo, paglalaban mo yung kalusugan mo, alagaan mo yung sarili mo at yung puso mo. Okay, so si Dr. Giselle, nasa PGH din siya, pero nasa St. Luke's Global and Manila Doctors Hospital. Final words? Well, first, thank you. Na-miss ka namin, batch. And congratulations sa inyo ni Doc Lisa sa program ninyo. Sa mga nakikinig, thank you po sa pag-spend ninyo ng time. Sana po nakapag-impart tayo ng
konting kaalaman, konting kalinawan sa mga issue sa puso. Hindi madali pag issue sa puso kasi yung puso, isa yan or baka yan nga ang pinaka-importanting organ sa katawan. Parang yan yung nagli-lead sa buong katawan natin. Pag nagloko yan, sunod-sunod na yung mga komplikasyon. Kaya ang mga message ko are, well, number one, prevention is better than cure, no? Mas okay na maagapan. Mas okay na every year magpa-check up tayo. Tapos second, healthy lifestyle is golden. Kasi yung healthy lifestyle, yan po ang mag-i-increase ng tsansa na pag umidad tayo, mas konti ang magiging komplikasyon. Ano yung healthy lifestyle? Share ko na lang yung sa Philippine Heart Association na 52,100. 5 servings ng gulay sa isang araw, which means kalahati po ng kinakain natin dapat gulay. 2 grams of sodium chloride, which means matabang dapat yung ating food. And then 1 hour of exercise a day. At hindi po yan exercise na palakad lang na konti. Dapat moderate to strenuous exercise. 0 sugary drinks, which means avoid na natin yung mga milkshake, fruit shake, kasi po lahat yan ay very sugar rich. And 0 nicotine and vaping. Yon. Pag sinunod natin yon, syempre yung family history, wala na tayo magagawa doon. Pero pag healthy lifestyle, gumaganda yung chance natin makalaban sa epidemya ng heart disease. Okay.